Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. So, pag-usapan natin ngayon, eto hong pensyon, tong balita na pensyon daw po ng mga retiradong AFP officials na nai-involve sa pagiging fake news peddlers. Ah, eh, tatanggalin daw. Pinag-iisipan daw ng AFP. Ngayon, ibinibintang ito ni Napokis kay PBB na inutos daw, no? Well, para sa akin, unang-una, nandiyan na nga, nakalagay na sa ibabaw, dapat idaan sa due process. Okay? Kasi, para wala ho tayong problema, unang-una, okay lang pong parusahan eh. Tama naman, parusahan yung mga fake news peddlers na mga dating AFP officials. At parusahan din yung mga nag-uudyok na bawiin ng suporta laban sa Pangulo. Okay lang naman sana yan kung walang ginagawa yung Pangulo eh. 'Di ba? Pero yung sa tingin mo walang ginagawa, tapos nakadikit ka doon sa isang politiko, may sayad ka. 'Di ba? Sablay ang iyong paninindigan, kung paninindigan ang tawag doon, na bumaba ka na sa pwesto, bla bla bla. Tapos makikita 2016 pa lang, bahagi ka na pala ng campaign team. 'Di ba? I'm referring to Pokis. Oh, may mga old pictures yun eh. No. Na nandoon na talaga siya kay Duterte. Mga supporter na talaga siya. Kaya hindi nakapagtataka na ganito yung kanyang pinagsasabi laban kay PBBM, laban sa gobyerno. Diba? Sabihin natin merong pagkukulang yung Pangulo. Pero yung pagkukulang niya, dapat po kasi yun napunuan ng pabaya niyang mga tauhan. Number one, etong DPWH secretary natin, yung loyalistang si Bunoan. Tapos etong si Amina Pangandaman, na pinababango ng PCO yung pangalan, pero isa rin problema, isa rin sala rin. 'Di ba? Kaya nga tinatawag sila ng ICI. Oh. Pero hindi po yan sapat para i-destabilize ang pamahalaan. May ginawa yung Pangulo eh. Inuna niya nun eh. I-promote yung ekonomiya natin. Hindi naman maunlad na Pilipinas ang iniwan ni Digong. Napakalaki ng mga adjustments na kailangang mangyari, lalo na nung pinakialaman nila yung taxation ng Pilipinas. Di ba? Marami yung mga payments natin na yung renewal ng lisensya, ng passport, ganyan na pinahaba yung eligibility. So, ilang bilyon ang nawala na dapat sana ay nakukolekta ng gobyerno. Yung simpleng gusto nila na sambahin sila ng mga tao, na kompromiso naman nila yung susunod na pamahalaan. Doon po kasi yung impact nun eh. Oh, nandun kasi yung impact. Diba? Sinasabi nyo, malaki yung utang. Bakit? Kailan ba lumiit? Sige, tanongin nga kayo. Kailan ba lumiit ang utang ng Pilipinas? Panahon pa ho ni Cory Aquino. Nagbawas na tayo ng ating mga kumpanya. Wala pang presidente ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan ang nagkaroon nagbuo ng mga korporasyon katulad ng GOCC. Yung Government-Owned and Controlled Corporations. Wala pa ho. Hindi pa rin malinaw sa atin kung kumikita ba talaga ng limpak-limpak na salapi etong Maharlika Investment Corporation. Kasi yung Maharlika Investment Corporation, nag-i-invest sila, sumusosyo sa mga malalaking negosyo. Pero wala tayong update kung nakakapagdulot na ba sila ng pakinabang. 'Di ba? Mainam sana kung nagkaroon tayo ng production line dito para nakakapag-produce mismo ang gobyerno ng trabaho. Kaso nga, hindi ganun ang disenyo ng Maharlika Investment Corporation eh. Now, going back, hindi naman bulag ang Pangulo natin. Kasi matapos siyang ipahiya ng DPWH sa 5,500 flood control projects kabilang ang ongoing, diba, finact-check ng langit ang ating Pangulo. Napahiya siya doon. Pero hindi siya tumigil. Inimbestigahan nila and they found out kung ano-ano yung mga nangyayari. Kaya pagdating ng SONA niya, nag-remind uli ang langit, anong ginawa niya? Yun yung mahiya naman kayo. Kay Digong, ang meron doon, butang ina nyo. Ganito pala. Butang ina. Dami nyo mga magnanakaw.
DPWH, matalamak ang Goose Project, may project, wala, delivery. O afterwards, what happens next? Wala, di ba? Kay BBM, pangit nga yung pinaganda niya pa yung gusto niyang sabihin eh. Sabihin dapat ni PBBM doon eh. Mga walang hiya kayo. Di ba? Pinaganda pa niya. Mahiya naman kayo. Yan ang sinabi ng Pangulo doon. Then action. Tapos bababain nyo. Okay sana ho kung yung mga nagpapababa, hindi nag-effort nung kampanya ng Uniteam eh. Kaso nag-effort gamit ang pangalan ni PBBM, BBM 2.0. Ano ho kapalit? Di ba? Ano kapalit? Posisyon. Kulang pa ba yung pensyon? Talaga naman kayo. Ngayon, dahil po na-engage sila, hindi naman si Pokis lang yan eh. Sino bang unang retired general dyan na aminadong nakinabang sa study now, pay later ni Apo Lakay? Di ba si retired Brigadier General Macanas? Yun ang isa sa kauna-unaha na kung sa paramihan lang, di ba? Yun ang pinakatalagang malala. Ito kasi balitang lumabas noon. Ang sabi rito, news update, mga retiradong sundalong nagpapakalat ng fake news. Hindi lang po mga opisyal ha. At nag-uudyok ng pag-aaklas, posibleng mawala ng buwanang pensyon ayon sa AFP. Ito nga kulang kasi sa kulang tong detalye ng report eh. Tapos yung pinakamataas daw itong nakikita nila, may 2-star general, 160,000 ang pensyon. Okay, pagdating ho sa pensyon na yan, they earned that nung sila po ay tapat pa sa serbisyo, nung sila po ay aktibo pa. Okay? They deserve that. They deserve. Lahat ng mga sundalong may pensyon. Kontra nga ako na sinisingil sila eh. Noong panahon ni Duterte, na nagkaroon ng panukalang sisingilin yung mga yung mga sundalo, babawasan ng sweldo, pagpasok ng administration ni PBBM. Ganun din, sisingilin na rin sila. Tutol ako doon. Dahil ang kanilang pinambabayad sa kanilang pensyon, paglipas ng panahon, buhay nila at kinabukasan ng pamilya nila na pwedeng mapahamak. Di ba? Ang kapalit, kung ano yung tinatamasa natin ngayon. Wala akong problema dyan, manatili ang pensyon nilang yan. Kaya nga sabi ko, dapat idaan ito sa proseso. Sabi niya rito, cancel my pension. A military pension is an earned invested right, not privilege, that can be withdrawn at will. Tama. Under the law, it may only be canceled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty, not on mere allegations or administrative whims. Tama po yun. Article 3, Bill of Rights of 1987 Constitution, ang sabi, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kaya dapat itong mga nananawagan, katulad niya ng pagpapabagsak sa ating Pangulo, ng pagbaliktad ng AFP, ng suporta sa Pangulo at lumipat kay Sara at sila'y makinabang, diba? Dapat po yan, harapin yan ng naaayon sa batas para walang gulo, para walang para walang makakangyaw-ngyaw. Diba na ginipit kami, nakasuhan kayo because of your action. But you have chances to defend yourselves, diba? And disprove the claim. Mas mainam po yung ganon. Tignan nyo nangyari. Binintang na agad nila kay PBBM. Sabi rito, ang pensyon ng sundalo ay karapatang pinaghirapan, blah, blah, blah. Yan, di ba? Dapat nga naman talaga ay idaan yan sa kaso. Now, tingnan nyo ito Asa na si Teka. Meron akong hinahanap na isang video eh. Yung kay Kerubin. Eto.
Si Kerubin kasi, umamin na totoo. Na masyado na tayo, parang short of, ang hinihingi short of parang revolusyon, kasi drastic change. Pero nafe-feel mo, sir, na meron among the mga retired officers na talagang gigil at gusto na magka-kudeta, parang gano'n? Well, yes. Meron, may gano'n. Yes. Kung nakikita ko, hindi nga tayo united Ang issue is anti-corruption. Tapos meron nang nagsasabi, mag-resign si PBBM. Meron ibalik si ganito, ganyan. Kinumpirma ni retired Philippine Marine Corps officer, recipient ng Philippines' highest military award. Di ba? Masyado tayong polarized. Kanya-kanya ng iba-iba yung agenda. Ang maliwanag, ginagamit nila yung issue ng corruption. Totoo, merong issue ng corruption. Sabi ko nga nung una, may mga nagagalit sa akin dati pa. Bakit ko raw sinasabi? Bakit ko raw kinikilala yan? Hindi naman po kasi ako bulag. Pagkatapos lamang ipahiya ka ako ng DPWH Secretary natin sa 5,500 flood control si PBBM noong 2024, nagalit na ako noon. Sumama na yung loob ko noon. Bakit nyo ginanyan yung Pangulo? Tinarantado nyo. Tapos may mga nag-BPM sa akin, tapos kayong mga loyalista kayo. Ayaw nyong punahin ko kasi mapapahiya ang administrasyon ng Pangulo. And at the same time, you are protecting. Sabi ko, na corruption, rampant ang corruption. 2020 pa yan, ni-reveal ni Duterte. Walang gumagalaw dyan. Hanggang ngayong panahong ito, 2025. Sabi ko, isipin yung gaano karampant. Hanggang sa yun na nga, pumutok na yung issue. Diba? Talagang rampant. Yung iba, di pa ba kayo nagugulat? Mismo yung Pangulo na natin, kulang na lang sabihin ng SONA, mga walang hiya kayo. Nagtiwala ako sa inyo ng 3 taon. Sinabi natin, tatanggalin natin ang korupsyon. Lalabanan natin, pero wala kayong ginawa. Kabilang pa kayo sa korupsyon. Parang ganun yung gustong sabihin ng Pangulo . Sinugarcoat pa niya kasi, nagbait-baitan pa dun . Pero ngayon, masakit yung balik. Diba? Kanina lang, dinalaw na yung mga kulungan ng paglalagyan ng nasa 200 individuals na mai-indict by this coming weeks na darating. Baka hanggang up to 2nd week from today, meron ng mga mapapasok sa kulungan. At dun sa Payatas sa Quezon City dadalhin. Di ba? Ngayon, eto pakinggan niyo yung sinabi ni Kerubin. Alam niyo naman si Kerubin, nung campaign period, nandun ito, inadapt ito ni Digong sa kanilang partido sa PDP. Tapos, lumilitaw po ngayon dito sa sinasabi niya na may talagang nangyayari talagang destabilization laban sa Pangulo o laban sa gobyerno. Award for Courage at People Power veteran, sabi ang planong pagpapatalsik kay Marcos at pagpapabalik sa mga Duterte. Nauna na itong ibinunyag ni Kerubin sa kanyang interview kay journalist-vlogger Julius Babaw kung saan inimbita umano siya sa isang meeting ng mga retired generals. In fact, I want to be transparent. I was invited to attend yung meeting nung Ternilis MUP. Yung MUP kasi it stands for Military and Uniform Personnel, diba? Puro mga retired generals to. Nung patapos na yung usapan nila, well, I just wanted to say my piece kasi tahimik lang. I was just listening. Sabi ko, Chairman, before you give your closing remarks, pwede ba? So I said, it seems na, sir, desperado tayo lahat. No? Naririnig ko lang na kasi parang ang patutunguhan nito, ang gusto niyo, drastic yung pagbabago. Dito niya raw naramdaman ang drastic call ng grupo para sa pagbabago na ang ibig sabihin pagpapatalsik kay PBBM. Pero sa akin, sabi ko, I just want to share yung position ko. Kasi 2 beses po ako nakulong . Diba, namatay tayo. No? Next year, 70 years old na ako. Wala bang mas bata-bata dito? Diba? Binabanatan siya ng mga DDS yan kasi duwag daw. Takot makulong
Loko-loko pala kayo eh. Bakit gusto nyong makulong siya? Tignan nyo ha. Siya kasi po ang ibabala. Siya yung pupronta. At itong mga retired, nagbablog. Nagbablog yung mga retired generals na kumukubra ng mahigit 100,000 pesos monthly pension. Tapos siya yung nasa entablado na bumabanat, nagpapalakas ng loob, nananawagan, di ba? Na talikuran ng Pangulo. Inimbita ka, parang gusto nila na ano kasi, sabi nga nila, Ariel, people are looking back for a leader, for ano. Ayon kay Kerubin, kung susuportahan ito ng mga aktibong miyembro ng AFP. Tignan nyo cut ko lang muna. Tignan nyo nung ginawa nila ni Trillanes yung pag-aaklas, nakulong siya. Nakulong sila. Yung nananawagan ngayon, sa kanya na pamunuan ang panawagan ng pag-aaklas, tinulungan ba siya nung siya ay nakakulong? Binuhay ba ng mga taong yan ang kanyang pamilya? O yung mga kasama nila? Binuhay ba ng mga taong yan? Hindi, di ba? Wala rin naman silang pakialam sa kanila nung nakakulong eh. Tapos ngayon, gusto na naman silang gamitin. Gusto na naman siyang gamitin. 90% ang chance na papalpak na naman sila. Kulong talaga ang ending nito. Kerubin. Eto Harry Roque. Ito talaga, isa pa to sa dapat na makasuhan natin sa korupsyon. Dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap. Lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Sinabi pa niyang ang tanging paraan daw para maibalik si Rodrigo Duterte sa kapangyarihan ay mawala ang kasalukuyang Pangulo. Did he mean death or ouster? Could be both. Tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power o siya ay kunin na ng Diyos. Balik ulit. Paano mangyayari na makakauwi ng Pilipinas? Kahit naman si Sara Duterte maging presidente rito, hindi kahit na magpalit pa tayo ng anyo ng gobyerno at ng mga leader, imposible na maiuwi nila. Magdi-declare sila ng giyera laban sa the Netherlands? Diba? Kaya sabi ko, napakatanga ng mga maniniwala kay Harry Roque na nag-uudyok ng pagpatay sa Pangulo para lamang mapauwi si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kasi hindi mangyayari yun. Ultimo nga yung Dutch government hindi makapag-apply ng pressure doon sa ICC. Tayo kay Kerubin na nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa tangkang kudeta sa kanyang panayam kay Corina Sanchez. Kasi nahalata ko na masyado na tayo, parang short of, ang hinihingi short of parang revolusyon, gano'n, kasi drastic change, ang, gano'n ka-desperado. Aniya, ang panawagan daw ng ilang retired generals ay revolusyon, ngunit tinutulan niya ito base sa kanyang karanasan at kaalaman sa mga nakaraang people power movements na kung saan isa siya sa mga kilalang central figures. Ang sabi ko lang sirs, good afternoon po, sabi nga. Prangka po ako, 2 beses tayo nakulong Di ba? Oy. So yung kumausap sa kanya ay kasama nila. Kasama nila. 2 beses tayong nakulong So bahagi po ng mga nag-aklas nung panahon ni Gloria Arroyo ang kumausap sa kanya. Madali nang malaman yon kung sino yon. Kukunti lang naman ang mga to. At kasi marami ron sa mga kasama nilang hindi naman nakabalik ng serbisyo Nasubukan natin namatay. Opo, naalala ko yun. So, when you say namatay, literal na namatay. Yes. You flatlined. Yes. May cut down na. Yes, oo. Hindi naman sa umaatras na tayo. Kasi sabi ko, my love for my country and people never diminish at all. Naandun pa rin yan. Pero, ang sa akin lang,
tempered ka na, nagmelo na. Kumbaga sa ano eh. Ano po yung hinihingi nila sa inyo maging spokesperson? No, parang titindig lang. Nakikita nila parang may mukha ba na, Oo, na may voice, kumbaga sa ano. parang banta. Pinaliwanag din ni Kerubin kung bakit siya nagmellow sa paglipas ng panahon, lalo na't nakikita niya ngayon na lubos na nahahati ang bansa sa politika at hindi raw solusyon ang pagpapabalik sa mga Duterte sa kapangyarihan. Anti-corruption ang issue, di ba? Yun ang issue noong September 21. Pero paglabas mo na ganyan, may sumisigaw, ibalik si Duterte. May na sumisigaw na, resign, Marcos resign. So, ano ba? Hindi tayo nagkakaisa? Imposibleng si Trillanes. Kasi, yung kumakausap sa kanya, nananawagan na talikuran na si PBB. Nananawagan sa kanya na pamunuan mo yung panawagan. So, itong nananawagan, kumakausap sa kanya, ang trabaho nito, mag-recruit sa loob. Ibig sabihin, nasa may contact pa sa loob nila sa AFP. Takot lang pumronta, takot makulong. So siya na nakaranas ng makulong, kasama niya yon, etong kanilang isusubo. With the assurance na talagang mananalo sila at this time. Kung ako kunwari nasa active na military at ganito yung nakikita ko na well, kahit sabihin mo na there's that possible tipping point, hindi pa rin ako hindi kasi yung mga nakakausap natin sabi nga nila hindi sila handa na i-risk ba yung benepisyo nila na nakukuha ngayon. Kaya nga sabi ko nga kay sa Chief of Staff be more kasi yung benepisyong nakukuha nila ngayon, yung mga retired, meron silang more than 100,000 na pension monthly. At kapag sumabit sila dyan, makukulong pa sila, wala na rin ang kanilang pension. More discerning. Be more discerning. Kasi I know na ito mga senior officers din natin na retired. Lahat yan may bagahe. Even sa amin noon, di ba? Remember yung Young Officers Union? Yes. We had to break, hindi man nag-break away kami, kundi kami nila, the late Danny Lim, kami nila Major Purganan, yung sila Dado Valeroso, nag-form ng Young Officers Union kasi at least yung mga junior officers, walang mga bagahe, pure ang intention. Sa huli, nagbigay pugay si Kerubin kay PBBM sa kanyang pagsisikap na imbestigahan ang flood control corruption. Sabi nga ni si PBBM naglabas nito, di ba? Nasabi niya, mahiya kayo. Well, he should be given the credit kasi inumpisa niya. Nag-polarize na tayo. Everything ba? Even yung mababasa mo about corruption, lahat. May spin. You have to be more discerning. Kaya ako, pagka may nagpo-post na ganyan please validate your information kasi iba yung di ba? Iba yung motibo. Yeah, iba ang motibo. Iba yung agenda nila. Yeah. Ano na tayo, masyado na tayong polarized. Sabi ko nga, ako nangangarap na lang na magkaisa. Malay mo, pag nakita ng rank and file na nagkakaisa na ang taong bayan, malay mo, di ba? Yun yung sinasabi ko na tipping point. Sa tanong kung mananatili ba ang banta ng isang revolutionary government, so sinasabi niya na tipping point, posibleng talagang napuno na ang taong bayan, nagkaisa na sa iisang issue, ang corruption. Kaya yung sinasabi ko itong ginagawang investigation ng ICI, na kailangan maramdaman ito ng taong bayan, na kung hanggat maaari nga, nakikita natin na dapat na naka-live stream. Kaya lang, dahil nga po sa malaki ang possibility, dahil itutuloy ngayon ng Senado yung pag-i-investigate diyan. Naghahanap na lang talaga sila ng may tapang para pamunuan ang Blue Ribbon Committee. So itutuloy nila. And then etong isip-isip ko nga rin pala, etong ICI, di ba lagi ko sinasabi, bumabase sila sa dokumento. Di ba? Then nagpapatawag sila ng mga nai-involve para kunin yung kanilang mga panig.
And then they figured out, di ba, through thorough study, kung may sabit ba. Ganon. So, parang pulis, di ba? Hindi naman kumbaga sorpresa. Palihim din yung kanilang pag-i-investigate para mabuo nila yung kwento dun sa kanilang pag-i-imbestiga. Since nandiyan naman na mag-i-investigate uli ang Blue Ribbon Committee, okay na rin. Diba? Kaya lang, kailangan makita ng taong bayan before October 31 and before November 30 na kung saan may malakihang rally ang mga iba't ibang mga sektor. Yung October 31, gulo ang dala niyan. Yung November 30, yun ang nakakatakot. Kasi multi-sectoral yan. So, posible, pag nakita nila na mayroong na mga nasampahan ng kaso, meron ng mga kinakaladkad, papuntang kulungan, at matitibay ang ebidensya, diba? Tapos hindi po mga small fries lang, talagang may mga malalaking tao na pagka kinonek-connect mo, makikita mo yung mga pinagagawa nila base sa mga dokumento, then yung November 30 rally, pwedeng maging rally ng pagsuporta sa Pangulo. Etong October 31 rally, walang ibang meaning yan kung hindi pagpapabagsak sa Pangulo. Ilang araw nilang plano nila dyan, ilang araw nilang gagawin yan. Base sa ngaw-ngaw ni Dado. I don't know kung may makikinig ki Dado. Pero tama sinasabi niya may ginawa yung Pangulo Diba? Yung sinasabi ko rin sa mga retired general na nakapanig sa isang politiko. Kasi kung talagang ang intensyon, katulad na lang nito, sinasabi rito, dito ni Pokis, hey, where are you, Pokis? Teka ha. Ay, wala yung picture. Yung sinasabi ni Pokis na loyalty, ganyan, hindi naman nagwawakas sa ganito. Alam nyo, yun teka ha. Okay, ito. Para malinaw. Yan. Sabi niya rito, this move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still. Let it be clear, loyalty to the nation does not end at retirement, and truth-telling is not sedition. Okay? So, dapat, kung kayo ay nasa AFP, until retirement, dapat, diba, kung ang AFP ay neutral, loyal to the Constitution, kahit kayo nagretiro, as you said, dapat ganun din kayo. Hindi yung nakadikit kayo sa isang politiko. Hindi yung nagpapagamit kayo sa politiko. Ano lang naman sa dalawa yan Nagpapagamit kayo o naggagamitan kayo Di ba? Pag kayo nakapwesto, pareho kayong makikinabang. Alin lang naman yung sa dalawa Tayo, doon sa mga makikisali, dapat patawa ng mabigat na parusa. Kasong rebellion. Kapag sumablay sila sa October 30 o October 31. Yung binubuong rally ng mga DDS. Diba? Kung totoo yung sinasabi ni Pebbles, malalaman natin yan, well-funded yan. Kukunti lang ang DDS, tapos biglang dadagsa dito. So, ibig sabihin, totoo na may 4 na barko si Chavit. Ay, nako. Kasi, sabi ko nga sa inyo, titignan natin kung pagtutugma-tugmain natin yung mga pangyayari. Diba? Makikita natin na na talagang may katotohanan yung hakbang na pagpapatalsik kay PBBM. Ito nga, balikan lang natin. Ayaw nila yung information niya of what is happening. Inside the military. Na merong sections ng military na gusto mag-withdraw ng support. Yung inuulit ng mga Duterte na withdrawal ng support, merong tumatangkilik sa loob ng military. Yun ang sinabi niya. Last minute daw ay hindi natuloy dahil isang malaking religious group
ang umatras. Dahil ang gusto nila ay i-install si Sara. At hindi pumayag yung mga plotters. Kaya yung mga grupo nila nasa Gate 4 ng Aguinaldo, they were supposed to be supported by 50,000 from this religious group. Luneta, dapat pupunta 500,000. Yun yung pupunta sa Luneta. Hindi itong mga anarchist, gangsta, na jeng-jeng ang tawag, na lumusob. That's a smaller force, no? Parang So yung jeng-jeng, ito yung mga nanggugulo. Oh, di ba? So, totoo talaga na merong nga, nasa 300 nga yung sinasabi dyan na gustong mag-aklas, mag-withdraw ng suporta. Kaya nga, hindi lang sila ngayon lumalantad pa kasi konti lang sila eh. Plus, hindi rin naman nila nakukuha yung number 1 elemento. Kahit naman yung military po ay bumaliktad, kung walang civilian component, hindi rin uubra eh. Hindi uubra. Kasi huling-huli sila sa kanilang gusto. Mauuwi yan malamang sa civil war. Court martial ang abot nila. O magsisiksikan sila sa kulungan. And besides, kung sinong nasa panig ng Amerika, hindi malalaglag sa ganyan. Cory Aquino was tagged as the worst president ever. Pero tingnan niyo naman kung paano protektahan ng Amerika. Diba? Ito ngayon, itong kay BBM. Oh. Because BBM knows na yung China nasa likod ng pagpapabagsak sa kanya. Siyempre, anong gagawin ni BBM? Patibayin mo na lang yung relasyon ninyo ng bansa sa Amerika. Di ba? Para masiguro mo na merong malakas na puwersang nakabackup sa'yo. Total, yung mga sundalo na yan eh. Kasino lang ba yung mga nabili ni Duterte noon ng mga military assets? Yung mga Black Hawk helicopter na yan, sus Mariosep, walang pinag-iba sa Tora-Tora yan noong 1987. Noong 1980s na panahon ni Cory Aquino, kinukudita siya. Madali lang rin sirain yan ng mga Amerikano. Di ba? Wala pong ganong nangyaring usapan. Wala. Pinasinungalingan yan nung babae na spokesperson ng AFP. Wala pong naging pag-uusap.